Grabe mga kababayan, isang F-15E Strike Eagle ang pinabagsak ng Iran. Dalawang crew members ang stranded deep inside Iranian territory. Na-rescue ang una, tapos hinanap pa ang pangalawa sa loob ng ilang araw. Successful ang rescue, pero pagkatapos, ano ginawa ng US military? Sinunog lang basta-basta ang kanilang HC-130 Hercules transport aircraft na na-stuck sa soft ground, worth tens of millions of dollars, para hindi ito makuha ng Iran. May reports din ng nasirang helicopter. Sa US, parang normal na desisyon yan. Pero sa Armed Forces of the Philippines, isang C-130 pa lang natin, pinagkakaguluhan na. Sa video na to, tatalakayin natin base sa latest news articles kung ano talaga ang nangyari at bakit ganito kadali para sa US na sunugin ang kanilang multi-million-dollar assets. Tara! Ayon sa reports mula sa CBS News, The New York Times, The Guardian, at NBC News, noong April 3, 2026, pinabagsak ng Iranian forces ang isang US Air Force F-15E Strike Eagle sa southwestern Iran, partikular sa Khuzestan Province area. Ito ang unang American warplane na na-down ng Iran sa 5-week war. Dalawang crew, ang pilot at ang weapons system officer, na isang highly respected colonel. Ang pilot ay na-rescue agad noong Friday, pero ang pangalawa ay missing pa, kaya nag-launch ang US ng intense, 36 na hour search and rescue operation deep inside enemy territory. Ginamit nila ang C-130, HC-130 Hercules para sa low-level insertion, refueling, at support. May videos na nag-circulate at na-verify ng media na nagpapakita ng C-130 at military helicopters na lumilipad ng mababa sa southwest Iran, risking detection at ground fire. Kasama rito ang HH-60 Pave Hawk helicopters. Nagkaroon ng firefight. Ayon sa US at Israeli officials, may OS-60 Black Hawk na nahit ng ground fire mula sa armed Iranian men, pero nakabalik pa rin ng ligtas. May nasugatan sa rescue team. Imagine, special forces operators at pilots na naglalaban para sa buhay ng dalawang tao habang Iranian forces ay naghahabol. Sa huli, na-rescue din ang pangalawang crew member noong early Sunday. Siya ay injured pero will be just fine, at safe and sound, na raw. Si President Trump mismo ang nag-announce sa Truth Social. "We got him." Sabi niya, "My fellow Americans, over the past several hours, the United States military pulled off one of the most daring search and rescue operations in US history, for one of our incredible crew member officers, who also happens to be a highly respected colonel, and who I am thrilled to let you know is now safe and sound." At my direction, the US military sent dozens of aircraft, armed with the most lethal weapons in the world, to retrieve him. Proud si Trump at binanggit na we will never leave an American warfighter behind. Dagdag pa niya na ang successful rescue na ito ay patunay ng overwhelming air dominance ng US sa Iranian skies, kahit na may 5-week war na nangyayari. Ngayon, eto ang punto na gusto kong iparating. Ang HC-130J Combat King II, Special Operations version, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $66 million hanggang $98.7 million kada isa depende sa configuration at upgrades. May reports na dalawa o higit pa ang involved sa operation, at yung na-stuck sa soft ground ay destroy na lang ng US forces bago umalis para maiwasan na makuha ng Iran ang advanced tech, avionics, at sensitive equipment. Ang F-15E Strike Eagle mismo ay worth $65 to $100 million with modern upgrades. Ang MH-6 Little Bird helicopter, $2 million to $7.5 million bawat isa. Sa kabuuan, easily hundreds of millions of dollars ang halaga ng mga asset na nasira o sinunog sa isang operation lang, HC-130s, at posibleng Little Bird pa. Pero ang shocking, hindi sila nagdalawang isip. Para sa US, mas importante ang buhay ng crew at ang pag-deny ng technology sa kalaban kaysa sa pera. May libu-libong eroplano at helicopter sila, plus trillion-dollar defense budget. Kaya sunugin lang kung kailangan. Parang walang epekto sa kanilang overall fighting capability. Ito ang tinatawag na expendable hardware mindset sa high-intensity combat. Bakit kaya ng US ang ganitong desisyon? Una, ang kanilang defense budget ay sobrang laki. Sa 2026, humigit kumulang $1 trillion o higit pa,
at may proposals pa para sa 2027 na umabot sa $1.5 trillion. May massive industrial base sila na nakakaproduce ng daan-daang aircraft taon-taon. Pangalawa, decades na silang may real combat experience mula sa Iraq, Afghanistan, at iba pa. Pangatlo, ang doctrine nila ay leave no one behind, buhay ng tao muna, hardware ay pwedeng palitan. Compare natin saglit sa Pilipinas. Sa Philippine Air Force ngayon, may 12th FA-50PH light fighters, at may bagong order pa ng 12 pa, Block 70, na nagkakahalaga ng humigit kumulang $700 million o 40 billion pesos. Isang FA-50 ay around $30 to $40 million each, pero yan na ang pinakamodernong fighter natin. May ongoing upgrades din para sa existing fleet. Yung C-130 fleet natin. Limited pa rin at karamihan matatanda na, pero may bagong C-130J Super Hercules na iniintay, 3 pa ang on order na nagkakahalaga ng mahigit 22 billion pesos. Ang total defense budget natin para sa 2026 ay humigit kumulang $5.2 billion o 430 billion pesos, kung saan 40 billion pesos lang ang nakalaan para sa buong AFP Modernization Program, plus 50 billion pesos unprogrammed funds. Yan ay hinahati sa Army, Navy, at Air Force. Kaya sa US, sunog ng $80 million plus HC-130. Normal na tactical decision. Sa Pinas, mawala lang ang isang C-130 o FA-50, malaking kawalan na yan sa capability, hindi lang sa pera. Bawat asset natin ay sobrang mahalaga para sa disaster response, maritime patrol, troop transport, at defense sa West Philippine Sea. Isang C-130 lang natin ang ginagamit sa relief operations pag may bagyo o lindol. Kung mawawala, malaking problema sa logistics. Ito ang nagpapakita ng malaking gap, ang US ay nasa level na quantity dagdag quality dagdag willingness to sacrifice hardware for the mission. Tayo naman ay nasa every single asset counts stage pa. Maganda na ang ginagawa ng AFP, FA-50 acquisitions, Black Hawks, frigates, at bagong C-130J, pero malayo pa tayo sa ganitong mindset at scale. Kailangan pa ng maraming taon at investment para maging mas resilient ang ating air assets. Ang aral para sa atin, kailangan pa rin nating dagdagan ang investment sa defense, hindi lang sa bilang ng eroplano kundi sa full support system tulad ng dedicated rescue aircraft, maintenance capabilities, at spare parts. Habang nagmo-modernize tayo, dapat smart din ang ating strategy sa West Philippine Sea at iba pang hotspots. Dapat din nating palakasin ang local defense industry para hindi masyadong dependent sa imports. Grabe talaga no, sa US, multi-million-dollar assets ay pwedeng sunugin lang para sa mas malaking goal. Sa Pinas, bawat eroplano ay pinahahalagahan dahil limitado. Pero habang nag-i-invest tayo, unti-unti nating mapapalapit ang gap. Ano sa tingin nyo, pwede ba nating maabot yang level someday? O ano pa ang dapat gawin ng gobyerno para mapabilis ang modernization? Comment below. Like kung nakatulong ang video, share sa friends at kapwa Pilipino na interested sa defense, at subscribe para sa more defense at geopolitics updates. Bell icon on para hindi ka ma-miss ang susunod. Maraming salamat sa panunood. Stay safe, at God bless the Philippines. See you sa next video.